So, i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. So, sa side mo, na-stress ka. Hoping. Ano yun? Elusive. Dishonesty. Deception. Trickery. Sabagay. Third party situation naman to. Finality. Current situation nila. Ano yan? Shallow apology. So, ayusin ko lang sandali. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. Pero sandali lang to. So, ayan. Pwede na yan. So, punta tayo sa side mo. Ito. Current situation mo. So, dito na-stress ka. Nag-away siguro kayo dahil may arguments. Turbulence, tension, arguments. Hoping, expecting fate, manifesting. Elusive, dishonesty, deception, trickery. So, na-stress ka sa person mo dahil sinungaling siya o pinagpalit ka sa iba. So, ikaw siguro yung original dito. Pero kahit ganon, na niloko ka niya, try mo pa rin na i-manifest siya. OMG. So, inisip ko kung kayo pa rin ba. O hindi na. O kayo pa ba? O hindi na. So, kayo pa ba? Yes or no? Maybe. Hindi ang kasama. Yes or no lang tayo. No. So, no. Break na pala kayo. Unrequited love nga to, sabi. Sabi, unrequited love. Ikaw lang nagmamahal talaga. Sabi nga dito, minamanifest mo pa kahit break na kayo. O kahit pinagpalit ka sa iba. Pero again, ikaw yung original. Cheating, oh. Heartbreaker. One night stand, OMG. Ito, bad luck, upheaval, disorder, external forces, lack of control, disruption, unwelcome change, delays, setbacks. So, setbacks ay mga problema. So, present talaga yung cheating. Pinagpalit ka sa iba. Break na kayo dahil dito sa other person. Tinatry mo pa rin siyang i-manifest kahit niloko ka, OMG. Nag-away nga kayo dito. At yun nga, pinagawayan nyo itong other person, kaya kayo nag-break. Pero sa kanila, kamusta? Well, ano yan? Parang nagka-problema sila. Sabi, finality, farewells, leave behind, closure, shallow, hollow, empty, boredom, apology, forgiveness, return, sorry. Ano to? Inisip ko may problema din siguro sila. Bakit parang nagpapaalam na dito? Bored. Anyari sa mga to. Bored daw yung isa. Kaya siguro parang aalis. Gusto ko malis. Inisip ko break na siguro sila. Pero may isa mo na umaasa pa dito.
Gusto mag-sorry. Ano tong mga to? Nangyari sa mga to? Feeling trapped. Clashing. Nag-away nga, oh. Discord. Antagonism. Nag-away pala sila. Hopeless, helpless crisis. Feeling pressure, anxiety. So, sino ang nakakaramdam ng ganito? Feeling victim. Para magkaroon ng linaw. Feeling victim, sino? Yung other person ba? Yes or no? No. Yung person mo. Ano to? Yung person mo feeling victim. Oh my God. Nag-aaway sila eh. Tapos, bored yung other person sa kanya. Hopeless yung person mo dito. Kasi mukhang ayaw na sa kanya. Gusto nga mag-sorry ng person mo dun sa other person. Ewan, parang di na masaya yung other person sa kanya, sa person mo. So, yan, di sila magkasundo kasi pala. Kaya, feeling cold. Yung person mo, dun sa other person, kasi nga, bored na yung other person sa kanya. Parang nawala yung passion, ganyan. Dati siguro, passionate yung connection nila. Kaya bumaliktad na to. So, biglang nawala. Na parang nagulat yung partner mo. Anong nangyayari? Pero dati naman, sweet sila. Tapos parang biglang nagbago yung other person sa kanya. Nagbago yung pakikitungo. Bakit kaya? Anong ginawa ba ng person mo? Ang dating sa akin, may pagka-possessive yung person mo. Paranoid. Dun sa other person. Controlling siguro. Na parang wala na siyang freedom. Ganun daw yun eh. Natatakot sa sariling multo. Natatakot yung person mo na karmahin siya. Kaya, ang ginagawa niya, hinihigpitan niya yung other person para hindi siya lokohin. Kasi nga niloko ka niya. So, natatakot siya na baka karmahin siya at lokohin din siya ng other person. So, ngayon, dahil ganyan nga kinikilos ng person mo sa kanya, nawalan na ng gana yung other person sa person mo. So, ayan. Takot sa sariling multo yung person mo. So, tingnan natin.
mangyayari sa mga to? Anong future ng connection nila? O connection mo? Ano mo maganda? Sa'yo na lang. Anong future sa connection mo? Dito sa puso mo. Dahil nga mukhang gusto mo pa siya. Anong naghihintay? Ano mangyayari? So, ang near future sa connection yung dalawa, well, may someone dito na magte-take action. Take action. Natuparin ang pangako. Take action na maging strong. Siguro, ang next action niya ay bumalik sa iyo. At i-try again ang connection nyo. Gusto niya bumalik, pero ikaw, mukhang ayaw mo na. Ba't ganun? Pero ano to? Unrequited love, di ba? Gusto mo pa siya. Pero at the same time, parang ayaw mo na rin. So, near future, dahil nag-away naman sila, mukhang magbabalik to sa buhay mo. Tapos, di bumalik na. Ang dating nag-aalinlangan ka kung i-welcome back mo pa ba siya o hindi na. Kasi nga, suspicious ka na. Dahil nga, niloko ka, pinagpalit ka sa iba. Natatakot ka na baka iwan ka na naman niya. At baka bumalik siya ulit doon sa other person o ipagpalit ka na naman sa iba. Although mahal mo, pero at the same time nga, natatakot ka na pabalikin siya sa buhay mo. So, kailan kaya to pwedeng mangyari? September. So, alin man dito ay pwedeng mangyari. Alin man dito ay pwedeng possible timing. Kung kailan siya magbabalik sa buhay mo. September, obsessing over timing creates blocks. So, sa madaling salita, let go. Let go sa time frame. Kung kailan siya babalik. So, sabi naman dito, around May. So, again, yung iba sa inyo, baka September. Yung iba naman, huwag ma-obsess sa time frame. Baka lalong di magkatotoo. Ito naman, around May. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.